Tumayo ang lahat para sa panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang binigay niyo po sa amin at sana po ay gabayan niyo po kami sa aming klase ngayong umaga. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Ako nga pala si Julie C. Amparado. Maaari niyo akong tawagin sa pangalang Julie, ang inyong guro sa Filipino ngayong umaga. Okay, class? Sino dito ang gustong sumayaw? Magaling! Ang ating sasayawin ngayong umaga ay ang kantang Kung Ikaw ay Masaya. Alam niyo ba iyon? Magaling! So, handa na ba kayo? Okay, in 1, 2, 3. Okay, class! Nag-enjoy ba kayo sa ating sayaw? Magaling! Okay, class, maaari na kayong umupo. Okay. So, class, sino ang lumiban sa klase ngayong umaga? Wow! Wala! Okay. Dahil walang lumiban sa inyo ngayong umaga, bibigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak at 3 padyak. Is that clear? Magaling! So ngayon, class, meron tayong bagong tatalakayin paksa. Pero bago natin simulan ang tatalakayin nating paksa, magbalik-aral muna tayo sa ating pinag-aralan kahapon. Okay, class? So ano ang pinag-aralan natin kahapon? Yes! Hazel! Mahusay! Ang pinag-aralan natin kahapon ay tungkol sa pandiwa. Magaling! Okay. So ngayon, dahil alam nyo na kung ano ang pinag-aralan natin kahapon, may gagawin tayo ngayong aktibidad. So class, meron ako ditong mga iba't ibang mga larawan. Ang nais ko ay tukuyin nyo ito kung saan ito nabibilang. Kung nabibilang ba ito sa tao, bagay,
hayop, at pangyayari. Okay class, makinig. Ngayon, tatawagin ko kayo isa-isa para ilagay sa blackboard kung saan ito nabibilang. Okay? Okay, mahusay. Yes, Ana. Pumunta ka dito sa gitna. Ano ang nasa larawan? Ang nasa larawan ay isang lolo. So, saan ito nabibilang? Nabibilang ba ito sa pangyayari? Sa lugar? Tao? Bagay? O hayop? Nabibilang ito sa tao. Very good, Anna. Magaling. Desa, pumunta ka dito sa gitna. Okay. Desa, ano ito ang nasa larawan? Ang nasa larawan ay mga bata, meron silang party. Okay. At dahil meron silang party, saan ito nabibilang? Nabibilang ba ito sa pangyayari? Lugar? Tao? Bagay? Hayop? Okay. Ang kaarawan ay nabibilang sa pangyayari. Very good, Anna. Thank you for your cooperation. Okay mga bata, marami pa ako dito mga larawan. Leo, halika, punta ka dito sa gitna. Ano itong nasa larawan? Okay. Leon. So, saan ito nabibilang? Nabibilang ba ito sa pangyayari? Lugar? Tao? Bagay? O hayop? Ang lion ay nabibilang sa hanay ng hayop. Okay, Leo, magaling. Bebsi, halika, punta ka dito sa gitna. Ano itong nasa larawan? Isang policeman. Okay, so saan ito nabibilang? Nabibilang ito sa hanay ng tao. Okay, magaling. Okay, Ana, saan ito nabibilang? Nabibilang ba ito sa pangyayari, lugar, tao, bagay, o hayop? Magaling! Ang sapatos ay nabibilang sa bagay. Mahusay, Ana. Okay, maaari ka nang umupo. Sino pa dito ang hindi ko natatawag? Okay, Thea, tumayo ka. Ano itong nasa larawan? Okay, ang sa larawan ay isang upuan. So, saan ito nabibilang? Nabibilang ba ito sa pangyayari? Lugar? Tao? Bagay? O hayop? Okay, ang laruan ay nabibilang sa bagay. Magaling, Thea. Okay, maaari ka na umupo. Okay, class. Ano ang napansin nyo tungkol sa mga larawan? Okay. So, sino sa inyo dito ang may idea ng paksa natin ngayon? Yes, Bebsi. Mahusay. Okay, class. Para sa ating aktibidad ngayong umaga, ay may ipapakita ako sa inyong video. Ang video nito ay tungkol sa kalikasan. So, class, umupo, mag-obserba dahil mamaya pagkatapos ng video ay may tatanungin ako sa inyong mga katanungan. Okay? Alright. So, here it is.
At the moment, the whole water around gathered into one place, and there came the dry land from the bottom. This is earth, and this is the sea. God saw that it was good. He still had many plans to do further. Let the earth produce vegetation, plants yielding seeds, and fruit trees of every kind on earth that bear seed in it. Oh, do you know what happened then? With that single word of God, the whole thing got changed. The barren land turned into green forest within seconds. God, the Creator, had definite plans to perform His task. You know, He is the most supreme artist ever. So He continued His work further. This is what happened on the fourth day. Let there be lights in the ceiling of the sky to separate day from night, and to serve as signs for the seasons, days, and hours. And let these lights in the sky shine above the earth. God made two great lights, the bigger light to govern the day, and the smaller one to govern the night. This is the sun, and this is the moon. At the end of the day, God saw that this was great. The earth seemed so beautiful with all the decorations in different colors. Then started the fifth day. Let the waters bring forth an abundance of living creatures everywhere. Let the earth produce living animals according to their kind, birds, cattle, creatures that move along the ground, and wild animals according to their own kind. Wow! This was a tremendous change in the whole of the earth, my dear friends. It was so thrilling to see the diversity of animals, from the tiny worm to the gigantic dinosaurs and mammoths. God saw that everything seemed good and was working pretty well so far. Then came the evening, which meant that this was the end of the fifth day. On the sixth day, God felt something was missing in His creation, and so He decided to create something in His own image that would control and take care of everything else that He had created. Man is the most superior creation of God. God took a lot of love and care to create man because He created man in His own image. I created you in my image and place you as master of all living things on the earth. God brought all the beasts and the birds and all living creatures and asked man to name them one by one, and man did so. God put man in control of everything He had created, and He felt that man was His most supreme creation. God saw everything that He had made, and indeed it was very good. And this was the end of the sixth day. By the seventh day, God finished the work that He had done, and He rested from all the work that He had done, and took some rest. So God blessed the seventh day and hallowed it, because on it God rested from all the work in creation. Okay, class. Dahil
matapos na ang panonood natin ng video, may itatanong ako sa inyo. Ano ang pamagat ng video? Ano ang napansin nyo tungkol sa video? Okay, magaling. Sino sa inyo dito ang may idea tungkol sa ating paksa? Okay, magaling. Okay, class, ang tatalakayin natin ngayong umaga ay tungkol sa uri ng pangalan. Pero bago natin tatalakayin ang ating talakayin ngayong umaga, babasahin muna natin ang ating layunin. Ang layunin natin ngayong umaga ay natutukoy ang dalawang uri ng pangalan. Pangalawa, nakakapagbigay ng halimbawa sa mga uri ng pangalan at nakakasulat ng mga halimbawa ng pangalan. Okay, class. Ano ang dalawang uri ng pangalan? Ang dalawang uri ng pangalan ay pantangi at pambalana. So class, ano ang pantangi? Ang pantangi ay pangalang tumutukoy sa tiyak at tanging ngalang ng tao, bagay, lugar, hayop, gawain at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. So class, ano nga ang pantangi? Okay, mahusay. Ang pantangi ay laging nagsisimula sa malaking titik. So, halimbawa ng pantangi. Ang halimbawa ng pantangi ay Romel, Sunny, Pilipinas, Tasher. So, class, ano ba ang mga halimbawa ng pantangi? Ang halimbawa ng pantangi ng bagay ay Adidas, Samsung, Oppo, Mongol, Honda. Ang halimbawa naman ng pantangi ng lugar ay Davao City, Bohol, Amerika, Japan, Korea. Ang halimbawa naman ng pantangi ng pangyayari ay ang mga halimbawa, kasalang Mr. and Mrs. Jaime Cruz, binyag ng anak ni Namar at Corina, suna ni Pangulong Duterte, pista sa bayan ng San Diego, selebrasyon sa araw ng mga puso, digmaang David at Gulayat, pulong ng mga guro ng Matikas Elementary School. So class, ang halimbawa ng pantangi ay nagsisimula sa malaking titik. Okay. So ngayon naman class, ay dumako na tayo sa pangalawang uri ng pangalan. So, ang pangalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pambalana. So, ano ang ibig sabihin ng pangalang pambalana?
Yes, magaling. Ang ibig sabihin ng pangalang pambalana ay balana o pangkaraniwang ngalan ng mga bagay, tao, puok, hayop at pangyayari. Ito ay pangkalahatan, walang tinutukoy na tiyak o tangi. At sa kaklas, ang pambalana ay nagsisimula din ito sa maliit na titik. Okay, so ano ang mga halimbawa ng pambalana? Class, narito ang mga halimbawa ng pambalana. Ang mga halimbawa ng pambalana sa bagay ay sapatos, lapis, sabon, cellphone, at gunting. Ang halimbawa naman ng pambalana sa lugar ay bahay, ospital, paaralan, opisina, at tindahan. Ang halimbawa naman ng pambalana sa pangyayari ay kasal, binyag, kaarawan, pista, digmaan, pulong ng mga guro. Narito pa ang mga iba't ibang halimbawa ng pambalana. Ito ang halimbawa ng pambalana sa hayop. Ibon, pusa, pagong, aso, isda, manok, at kalabaw. So class, naiintindihan niyo ba? Mahusay! So class, meron pa ba kayong katanungan sa ating tinalakay ngayong umaga? Magaling! At class, dadako na tayo sa ating aktibidad ngayong umaga. Class, kumuha kayo ng isang buong papel. Ang gagawin nyo lang ay isulat ang mga pangalan sa loob ng kahon ayon sa kanilang uri. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para sagutan ang aking ginawang pagsusulit. Okay, so maaari na kayong magsimula. Okay, class. Tapos na ba kayo? Kung kayo ay tapos na, maaari nyo nang ipasa sa akin ang inyong papel. Okay, thank you. Thank you. Thank you, children. Okay, maaari na kayong umupo. Okay, at dahil natapos na ang ating unang pagsusulit, dadako naman tayo sa inyong pangalawang pagsusulit. Okay, kumuha kayo ng isang buong papel. Okay, class, ang gagawin nyo lang ay isulat sapat lang ang T kung ang uri ng pangalan ay pantangi. B naman kung ang pambalana ang salitang nasa loob ng panaklong. Class, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan. Okay, naintindihan nyo ba? Magaling. Okay, class, tapos na ba? So, sino dito ang hindi pa tapos? Okay, Tia, tapos ka na ba?
Hindi pa. Okay. Okay, class. Maaari nyo bang itaas ang inyong kamay kung sino ang hindi pa tapos? Okay, at dahil wala nang tumaas ng kamay, ang ibig sabihin ay natapos na kayong lahat. At dahil tapos na kayo, ipasa na ang mga papel dito sa harapan. Okay, thank you, thank you, thank you. Okay kids, thank you. Maaari na kayong umupo. Okay, class, announcement. For your assignment, okay class, para sa inyong takdang aralin, pag-aralan nyo ang pahinang 40 to 60. Dahil bukas ay may gagawin tayong pagsusulit. Okay? Alright. Okay, tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, maraming salamat po ngayong umaga. Sana po ay marami kaming matututunan. In Jesus' name we pray, Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Goodbye, class! Okay, goodbye. Thank you.